Puso sa Sikmura, bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitaang Tapat! Magandang umaga. Narito mga balita ngayong araw. Takeover ng security agency sa opisina ng Stradcom sa East Avenue na uwi sa gulo. Mga gwardya ng dalawang security agency nagpang-abot. Mga ibinibentang processed meat sa mga palengke na walang brand o tatak planong ipagbawal dahil siguradong malinis. Isang Amerikanong hinihinalang pedophile arestado sa Alabang. Lalaki, pinaril sa ulo. Love triangle, isa sa nakikitang anggulo. Isa na namang kapatid, naging instant milyonaryo sa Willing Willie. At sa itimbre mo kay Tulfo, ang reklamo ng isang nag-a-apply ng trabaho sa abroad na pinaikot-ikot. Kanyang ina-apply ang agency raw, susubukan nating aaksyonan. Nagkapaluan at nagkaputukan ng baril ang dalawang kampo ng security agency kanina sa Land Transportation Office o LTO. Sinalakay kasi na may 30 gwardya ang Stradcom office para i-take over ang opisina mula sa mga umunoy peking may-ari nito. Dahil sa tensyon, pansamantalang tinigil ng LTO ang kanilang nationwide operations ngayong araw. Kaya sa mga may balak mag-apply o mag-renew ng driver's license dyan, huwag na po kayong munang tumuloy. Para sa update, magbabalita si Erica Tapalla live mula sa East Avenue sa QC. Pinapaandar na nga ng LTO ang kanilang mga backup system sa Ortigas para matuloy ang kanilang mga operations dito ngayong araw. Pero ang problema, kapag hindi ito napaandar ng Stradcom ng alas 12 ng tanghali, balik mano-mano ang operations ng LTO katulad ng pagkuha at pag-renew ng lisensya. Wala raw sapat na empleyado ang Stradcom para i-operate ang backup system nila sa Ortigas dahil takot na raw ang mga tao nila. Yan ay matapos lusubin ng mahigit 30 na gwardya ng Unilateral Security Agency, ang mga gwardya ng Butler Security Agency, ang opisina ng Stradcom kaninang madaling araw. Pilit tinake over ng kampo ni na Bonifacio Zumbilya at Aderito Yuwico ang opisina dahil sila raw ang tunay na may-ari ng Stradcom at hindi si Cesar Quiambao. Wala pang malinaw na detalye kung ilan ang nasugatan sa girian. Kwento ng hepe ng Butler Security Agency na si Rolando Hidalgo, bigla raw nagpaputok ang mga gwardya ng Unilateral at persahan silang pinaalis sa opisina ng Stradcom. Sa ngayon, Rafi, bantay sarado na ng Unilateral ang Stradcom office. Rafi, nasa Quezon City Police Station 10 naman ang mga security guard ng Unilateral Security Agency at Butler Security Agency kasama ang kanilang mga abogado para pag-usapan kung alin nga sa dalawang ahensya ang kikilalanin ng Stradcom. Posible rin naman daw makasuhan ng alarm scandal ang Unilateral Security Agency sa gulo na ginawa nila kaninang madaling araw. Dito naman kanina sa LTO, marami na rin mga taong bayan na naabala na rin sa pagkuha ng mga lisensya. Rafi? Salamat, Erica Tapalla. Rehas na ang himasin ngayon ng isang Amerikanong nang molestya umano sa dalawang menor de edad na lalaki sa Alabang. Pero gate ng sospek, binabalikan lang daw siya ng lolo ng mga biktima na sinampahan niya ng kasong estafa. Nagbabalita si Carla Lim. It sucks. You know, I mean, I love the country, but these people are they're garbage, they're basura. Kalaboso ang bagsak ng Amerikanong si Harvey Smoller dahil sa pangmomolesta umano sa dalawang batang lalaki. Kwento ng ina ng isa sa mga biktima, 2004 nang simulang molestahin ng sospek ang kanyang anak. Nakikitira raw noon si Smoller sa lolo ng mga biktima sa Ayala, Alabang, kung saan nagbabakasyon ang nooy 10 taon niyang anak at ang 12 anyos niyang pamangkin. Pinapaliguan niya nga. Gustong-gusto niya siyang papaligo, tapos nahahawakan daw yung mga private parts nila. Nang gagalaiti naman ang ama ng isang biktima nang magkita sila ng sospek. Ano mararamdaman mo? May yung galit eh. Dahil parang niyang, yung ginawa niyang baboy yung anak ko. Pero banat ng Amerikano, gumaganti lang daw sa kanya ang pamilya ng biktima. Kinasuhan daw kasi niya ng estafa ang lolo ng mga bata matapos siyang magancho ng 10 milyong piso. I was set up by my ex-friend. He's a bakla, okay? He got very jealous and he wants to come here and retire on my money. Ayon naman sa mga magulang, walang kinalaman ng lolo ng mga bata sa pagsasampa nila ng kaso kay Smoller. Malakas naman ang loob ni Smoller na magpapiyansa siya at maghahain
ng kontrademanda. Carla Lim, News 5. Nabiktima rin ng pambabastos ng isang dalagita sa Caloocan. Makikipiesta lang sana ang biktima nang bigla raw siyang hipuan sa puwet ng suspect. Nagbabalita si Jay De Castro. Galit na ikinuwento ng 16 anyos sa dalagitang ito ang pambabastos umano sa kanya ng isang lalaki sa Caloocan kagabi. Papunta na noon ng babae sa kanyang kaibigan para makapamiesta. Nang makasalubong niya ang lasing na si Michael Meneses. Laking gulat daw niya nang bigla nitong hawakan ng kanyang puwet. Nagkahalik-halikan po ako, lumakas po buong katawan ko. Saan mo hinalikan? Sa leg po. Kasi nawakan po yung dibdib ko hanggang baba po. Nagpumiglas ang dalagita pero nahabol siya ng suspect at sinaktan pa. Tumunod pa rin po siya hanggang makakita po siya ng mga styrofoam na po may laman na pagkain. Binato niya po sa akin sabay batok. Buti na lang at nakatakas ang dalagita kasama ang kanyang mga magulang. Dumiretso ang biktima sa barangay para isumbong ang suspect. Itinanggi naman ng suspect ang akusasyon. Yun lang, yung binati ko lang, Debbie, yung ganun lang. Nabastusan siguro sa akin dahil di niya ako nakamukhaan. Nahaharap sa kasong acts of lasciviousness at physical injuries in relation to child abuse ang suspect dahil minor de edad pa ang biktima. Jay De Castro, News 5. Sa kulungan din ang ending ng isang lasing na lalaki sa Maynila matapos niyang pasukin at takutin umano ang kapitbahay na nakaalitan daw niya. Nagbabalita si Dindo Flora. Ikaw pa rin, nakainom ka. Oh. Alam mong nakainom ka. Gigil na gigil ang lalaking ito habang takot naman ang nararamdaman ng kanyang mga pamangking babae nang makaharap nila sa presinto ang kapitbahay na si Hermit Resquillo. Pinasok daw kasi ng lasing na sospek ang bahay nila sa Baseco compound saka nagwala. Pinagsasaksak niya muna yung dingding. Pinagsusuntok pa niya. Tapos yun, sinaksak niya yung dingding namin. Tapos yun, muntik na ako pinano. Inawat rin siya ng mga, niya, yung asawa niya. Nagkataon pang walang ibang kasama ang mga bata noon dahil nasa trabaho pa ang kanilang mga magulang. Base sa kwento ng mga batang naiwan dito sa loob ng bahay, sa tindi ng galit ng lasing na sospek pagpasok nito sa bahay, pinagsasaksak yung mga container. Pati itong isang upuan na to hindi rin nakaligtas sa saksak. Itong blue na container to, may tama ng saksak. Dito daw nakaupo yung bata. Kung hindi nakailag, sa kanya ito tatama. Nakaaway daw ng ate ng mga bata ang anak at asawa ng sospek. Kaya sila ang napagdiskatahan. Sinabihan niya lang ako ayus-ayusin yung pagsasalita mo. Tapos wala daw siyang, sabi niya wala daw kaming galang. Aminado ang sospek na pinasok niya ang bahay. Pero hindi raw totoo ang ibang bintang sa kanya. Itong gabi na to, talaga nakapunta ako roon. Sabi ko, ganun ba ang turing niyo sa akin? Nagkaroon talaga, pinukpok ko yung bahay nila pero hindi ako nakapasok roon. Kakasuhan ng paglabag sa anti-child abuse law ang sospek. Dindo Flora, News 5. Dead on the spot ang isang lalaki sa QC matapos barilin sa ulo ng di pa nakikilalang suspect. Isang nakikitang anggulo sa krimen, love triangle. Nagbabalita si James Beltran. Nakabulagtan na ng datna ng News 5 ang lalaki ito matapos tamaan ng bala sa likod ng ulo sa Novaliches bayan sa QC. Kinilala ang biktimang si Michael Tambog na taga Maguindanao. Ayon sa nakakita, may kasamang babae ang biktima at nilapitan sila ng isang lalaki. Meron naman lumapit na isang lalaki, kinaladkad yung babae papunta. Maya-maya pa, binaril ng lalaki sa ulo si Michael. Isa sa mga tinitingnan anggulo ng mga pulis ang love triangle. Kwento pa ng kaanak ni Michael, nalaman nila ang tungkol sa pagkamatay nito mula sa tawag ng isang babae nagpakilalang girlfriend ng biktima. Sabi niya, puntahan daw namin si Michael dahil nabaril daw si Michael. Ipinagtaka naman ito ng mga kaanak ni Michael dahil ang alam nila may asawa ang biktima sa Mindanao. Nakitira muna sa kanila ang biktima sa Rizal para maghanap ng trabaho. Wala naman siyang sinabi sa akin na may kalaban siya. Pinaghanap na ngayon ng pulis ang suspect sa krimen. James Beltran, News 5. Babala sa ating mga kapatid na bumibili ng karne. Hindi lang sa mga bocha o double dead meat dapat mag-ingat. Pati raw kasi sa mga processed meat tulad ng langgunisa at tusino hinahaluan ng bocha. Nagbabalita si Trish